Nagpa-plan ka bang mag-apply sa barko pero hindi mo alam kung paano kumuha ng Seaman's Book ngayong 2026? Nalilito ka ba kung ano talagang uunahin? Passport, SOLAS o Seaman's Book agad? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang complete process, step by step para hindi ka malito at para iwas din sa wrong process at unnecessary gastos. Before tayo magsimula, quick reminder lang, Tagalog ang video na ito dahil ang mga requirements na itatakal natin ay para sa mga Filipino applicants at karamihan sa mga documents na pag-uusapan natin ay dito sa Pilipinas kinukuha. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Tintin, former bar staff from Royal Caribbean, and today tutulungan ko kayo na updated guide kung paano kumuha ng Seaman's Book ngayong 2026. So first, ano ba ang Seaman's Book? Ang Seaman's Book o SRB ay isa sa pinaka-importanting documents ng isang seafarer. Parang record book mo siya kung saan nakasave ang sea service at work history mo sa maritime industry. Now, ito na yung step-by-step process. Step 1, mag-SOLAS or basic training muna. Isa ito sa pinaka-common na tanong. Pwede bang kumuha agad ng Seaman's Book? For most first-time applicants, ang usual na process ay mag-SOLAS or basic training muna. Kasama dito yung mga training tulad ng personal survival techniques, fire prevention and firefighting, elementary first aid, at personal safety and social responsibilities. Quick tip lang, siguraduhin na accredited ang training center para iwas sayang sa oras at pera. Step 2. Prepare your requirements. After mo matapos ang training mo, next step is ihanda na lahat ng requirements. Usually, kasama dito ang valid ID, PSA birth certificate, training certificates, at additional documents kung may hinihingi pa. Tip ko dito, gumawa ka ng folder para lahat ng documents mo nasa isang place lang. Mas less stress. Step 3. Register online sa Marina. Next, kailangan mo mag-register online bago pumunta. Pwede mong i-check ang Marina online system para sa appointment at scheduling. Huwag ka mag-walk-in agad nang walang check sa schedule dahil baka masayang lang ang punta mo. Step 4. Choose your Marina office. Kung sa main office ka pupunta, ito yung address. Marina Central Office, 28th Street, Corner Bonifacio Drive, Port Area, Manila. Pero good news, may iba't ibang marina, regional offices din, kaya pwede kang pumili ng mas malapit sa location mo. Step 5. Book your appointment. Kapag okay na lahat ng requirements mo, pili ka ng available date at time. Reminder lang, huwag mag-book kapag kulang pa ang documents mo para iwas reschedule. Step 6. Payment ng fees. After that, sundin mo yung payment process ng marina. At reminder lang guys, iwas tayo sa fixer. Mas okay pa rin dumaan sa tamang process. Step 7. Pumunta sa appointment mo. Sa appointment date mo, agahan mong pumunta. Dalhin lahat ng original documents at photocopies mo. Usually, dito nila i-check kung complete at okay ang requirements mo. Step 8. Biometrics and picture. Kapag approved na yung documents mo, next is picture taking, signature, at iba pang details para sa records mo. Step 9. Processing and releasing. Kapag okay na lahat, processing na yung Seaman's Book mo. Hintayin mo na lang yung release instructions at huwag mawala yung claims tab or reference details mo. And that's it. Quick advice lang para sa mga future seafarers natin. Huwag ma-pressure kapag feeling mo ang dami mong kailangang gawin. Lahat ng seafarers na nakikita ko ngayon, nagsimula rin bilang first-timer. Focus lang sa next step, one document at a time, one process at a time. Good luck sa journey nyo and see you sa next video.